Hi din po sa inyo. Alexander, good morning Ma'am Admin Rich. Good morning din po sa inyo. Maraming pong salamat sa pag-drop by dito sa ating channel. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Okay. Okay. At ang sabi naman ni, Pepe Santi? Okay, ang ating kaibigan, no? From Panama. Maraming salamat sa pag-drop by. At si Alexander, loud and clear po. Maraming pong salamat. Yan. Okay pala ang ating audio. Yan po mga kaibigan, ang ating pong pag-uusapan natin ngayon ay eto na. Ginagapang na naman po no ang itong impeachment no laban po sa ating pangulo BBM. Ayan. Okay. Alam naman natin mga kaibigan no na itong impeachment laban sa ating pangulo ay napakatagal na po ito na pinlano ng mga Dutertes no at ng mga kaalyado ng mga Duterte. In fact, mga kaibigan, si Sara Duterte po ay nabuko sa isa pong speech niya habang siya ay nakikipag-meet, no, mga kaibigan, sa kanyang mga supporters. Sa isang rally ito, mga kaibigan, I think sa rally ito na sinabi po niya doon na yun nga, yung pagpapatalsik nga kay PBBM, ang sabi po niya, meron po kasing nagtanong na kung bakit hindi ipa-impeach si PBBM. So sinabi po niya na meron na ma'am, meron na sugar importation number 1 pa lang, no? Sugar importation number 1 pa lang na issue ay meron na daw silang naka-ready na articles of impeachment. So kailan po ba yan? Di ba? Yan po ay 2022. 2022 yan. Ang executive secretary po na pumirma dyan sa mga sugar importation na yan, no, ay si Vic Rodriguez. So, nandyan pa po si Vic Rodriguez, 2022 pa lang, ay niready na po nila ang kanilang articles of impeachment para kay PBBM. So, meaning to say, pag upo pa lang ni PBBM, ready na po ang kanilang, nire-ready na nila ang kanilang impeachment. No? So, nanggaling po mismo yan sa bibig ni BP Sara Duterte. Candido Liad. Hello, Admin Rich. Hello din po sa inyo. Yan. Salamat po sa pag-drop by sa ating channel. So, pagkatapos niya mga kaibigan, marami pang mga plano, no, ginawa sila at sila ay nag-attempt talaga na yung Kongreso po ay mapatalsik po nila noon si Speaker Martin Romualdez. Ilang beses po yan na nag-attempt, so lahat po yan ay hindi nagtagumpay. Remember mga kaibigan, no, yung mga kongresista po ay lumapit kay dating Speaker Martin Romualdez at sila ay nagsumbong na kinakausap sila ni Gloria Arroyo para sumapi, no, sa kanya at i-oust si dating Speaker Martin Romualdez. So meaning to say, maraming beses na po nilang ginawa yan sa Congress. Pero ngayon po, mga kaibigan, nawala na po si dating Speaker Martin Romualdez, masasabi natin na medyo hindi ganun katatag, no? Kasi, bakit po? Kasi nung si Speaker Martin Romualdez pa, although matatag pa naman ngayon, pero iba po yung nung si Speaker Martin Romualdez ang nandoon. Iba talaga. Halos talagang solid ang mga kongresista kay Speaker Martin Romualdez. At napakalakas po, no, ng pamunuan ni Speaker Martin Romualdez nung siya pa ang nasa Congress. Kaya talagang ang Pangulo natin noon sa kabila ng napakarami na mga impeachment, no, na nais na ibato sa kanya itong mga kalaban sa politika ay hindi po talaga nagtatagumpay dahil nga ang
speaker noon ay si Congressman Martin Romualdez. Kaya ngayon mga kaibigan, although kaalyado si Speaker D, pero ito mga kaibigan although kaalyado si Speaker D at although nagtitiwala naman ako na marami pa rin, marami sa mga kongresista ay talagang suporta sa mga dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. At in fact mga kaibigan, marami na nga tayong nabalitaan at marami na po tayong nakita na balita na itong mga kongresista, mga kaibigan, mga lawmakers sa norte ay talagang nagbigay ng suporta sa ating Pangulo sa pangunguna po ni Speaker D. Pero mga kaibigan, hindi pa rin natin maaalis na pwede pa rin po na pwede pa rin, kumbaga, kasi guys, si Gloria Macapagal-Arroyo may experience na yan sa pagpapa-oust ng mga speaker at pagpapa-oust ng presidente, meron ng meron ng experience yan. At saka kahit papaano mga kaibigan, magaling siya sa yung alam mo na, yung magaling siya sa pakikipag-usap dito sa mga kongresista para talagang umanib sa kanya. Hindi lang naman siya nakaporma noon sa panahon ni Speaker Martin Romualdez dahil talagang magaling mag-manage si dating Speaker Martin Romualdez at magaling siya mag-handle ng pamumuno niya sa Kongreso. Pero kung ngayon na wala na si Speaker Martin Romualdez, ay hindi na aalis yung mga pangamba ng tao, Katulad ko na medyo nangangamba kahit paano na baka matuloy ang impeachment ni PBBM. Lalong-lalo na very very persistent po ang kabila na talagang ipa-impeach si PBBM. At alam naman po natin mga kaibigan, kapag gumalaw ang ganito, marami po nawawalan ng prinsipyo at kinakalimutan ang prinsipyo kapag nasilaw sa pera. Alam naman natin mga kaibigan kung gaano kalaki ang pera ng China at ng mga DDS. So kapag pinairal to mga kaibigan, marami dyan baka magbaliktaran. Diba? So yun ang aking medyo ako'y nangangamba pagdating dyan, na baka matuloy yung impeachment ni PBBM kasi wala na po si dating Speaker Martin Romualdez. So, ito mga kaibigan, tingnan po natin yan. Okay. Tingnan po natin. Yung impeachment po kasi mga kaibigan, nag-uumpisa talaga sa speakership yan So, ito po ngayon si Gloria Macapagal-Arroyo ay medyo gumagapang na naman sa pagiging speaker. Kanya na namang mukhang ginagapang na naman niya ang pagiging speaker kasi dito po talaga yan nag-i-start sa speakership. Kapag natanggal niya si Speaker D at siya na ang tumayo na Speaker of the House, madali na lang po yan. Kasi kapag speaker ka na ng House, madali mo na lang mapapapayag ang buong Kongreso. Kung hindi man buo, at least majority. Diba? So, ito po ngayon mga kaibigan, kung si Gloria Macapagal-Arroyo ay magiging speaker, dalawa po ang mangyayari. Instant na mangyayari. Una, the House majority realigns overnight as it always does. So magre-realign po 'yan. Mawawala po yung mga posisyon, katulad ng si majority leader, Sandra Marcos, wala na 'yan. Iba na yung mga magiging majority leader.
mawawala na yung mga committee na yan. Iba na yan mga kaibigan, no? Kapag si Gloria Macapagal Arroyo na ang naging Speaker of the House. Pangalawa, impeachment becomes a live possibility. Whether through allies filing a complaint or through people's clamor engineered via public address. So, ito mga kaibigan, pag si Gloria Macapagal na ang naging Speaker of the House, ang pamunuan overnight, mag-iiba na, no? Mag-iiba na rin yung mga tao, lahat yan, at makakapag-file ng impeachment anytime. Yun po ang mangyari, no? So, syempre mga kaibigan, hindi ito sasabihin, no? Kumbaga, gagapang sila silently. Hindi po nila ito sasabihin sa tao. Dahil kapag sinabi nila ito sa tao ay mabubuking at kapag nabuking ay maaga itong masusunog. So hindi po nila gagawin yon. Silently, ginagawa po ito at dahan-dahan, marahil ngayon ay kumakausap na sila, mga kaibigan, ng mga tao, para i-oust itong si Speaker D at ipalit si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi mga kaibigan, hindi pa sila tumitigil. Hindi nila nakukuha na paalisin ang ating Pangulo through rallies. Wala po Wala po kasi silang power. Nagtatawag sila ng people power. Wala silang power. Meron po sila kilikili power. Pero pag sabihin mong people power, wala. So, ang last resort na po nila ngayon, dahil hindi po nila makuha sa people power, ang last resort nila ngayon ay ang Kongreso. No? Kasi wala na ang dating Speaker, Martin Romualdez. Si Speaker D na po ang nandyan. So, yan po, gagapangin po yan. At kapag na-install na po si Gloria Macapagal Arroyo as the new Speaker of the House, ayan na. Automatic na yan. Magbabago ang pamunuan, lahat yan, mga committee, mga leaders, magbabago yan at makakapaghain na ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo. Yan po yan mga kaibigan, no? So, eto guys, no? Siyempre, Gloria, she simply needs to let committees investigate. Allow the ombudsman to evaluate, let public opinion fester, push the House toward a constitutional confrontation. From there, the process takes on a life of its own, and Sara Duterte becomes the biggest beneficiary. Yan po mga kaibigan Kaya nga, di ba, nung yung panahon po ng nagkakaroon ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. Although, gusto ko, kung ako ang tatanungin, gusto ko hindi siya ma-impeach kasi gusto kong tumakbo siya sa 2028 para masampal siya sa katotohanan na hindi siya mananalo. No? Pero, at the same time, gusto ko rin po siyang ma-impeach